presentation of the articles of impeachment and convening the impeachment court sooner than June 11? Una sa lahat, Pinky, magandang gabi at maraming salamat sa pagkakataon. Kinakalambag kami, Nino, Pinky. Mula't-mula nung nagsimula ang impeachment process at complaint na ito, sinabi ko na, hindi kami magpapadala, magpapa-impluensya at makikinig sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara. Hindi kami magpapadala, magpapa-impluensya sa ayaw sa impeachment at gusto si VP Sara. Gagawin namin kung ano yung dapat namin gawin ayon sa batas, ayon sa pananaw namin kung anong tama, parehas at patas. Yung mga ingay na naririnig natin, Pinky, klaro na pabor sila na ma-impeach si VP Sara. Klaro na tutol sila sa patuloy na panunungkulan ni VP Sara. Bilang impeachment court, kung darating kami doon, hindi kami pwede mangampe sa puntong ito. Sabi niyo po, hindi kayo magpapadala kahit sa pro or sa against sa impeachment at gagawin niyo ang dapat ninyong gawin. Babalikan ko lang po yung Article 11, I'm sure memorize niyo na po, Section 4. In case the verified complaint a resolution of the impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So yung dapat ho ay dapat forthwith proceed. Dapat po ay inumpisahan na. So kung babalikan po natin yung Feb 5 na naipasa po yung articles of impeachment sa Senado at kayo po ay nagsuspend noon nung February 5, kaya po na-delay ito. To some, the 4-month delay plus the June 2 to June 11 is just not right. What do you say to that, sir? Baliktanawan natin ang impeachment rules of the Constitution. Noong panahon ni Justice Corona, nag-file sila ng impeachment complaint sa Senado ng Disyembre, nagsimula ang trial January dahil merong Christmas break noon. Noong panahon ng trial ni dating Pangulong Estrada, nag-file sila ng Nobyembre, nagsimula ang trial ng Enero din dahil may recess din ang Senado noon. Noong panahon ni Ombudsman Gutierrez, nag-file sila ng Marso dahil may recess din noon. Sinimula ng impeachment trial makalipas ang 1.5 buwan. Wala namang nagsabing forthwith at wala namang nagsabing agad-agad namin gusto yan. Nung final, yung mga impeachment complaint, 3 sa Kamara ng iba't ibang grupo last year, nung Disyembre, nakalagay sa rules ng House, Pinky. Dapat the Secretary General shall immediately transmit it to the Speaker. Hindi sinabing forthwith. Ang sabi ng rules ng Kamara, immediately transmit. Never tinransmit ng SecGen ng House yung 3 impeachment complaint na final ng Disyembre. In-archive ito noong Pebrero. Ang tinransmit nila sa amin noong February 5. Ngayon ang tanong ko, Pinky, noon walang nagreklamo kaugnay sa ginawa ng Senado. Ngayon, klarong maraming partisano. This is a highly politically charged issue. So, maliwanag naman na may mga pabor at kontra. Hindi kami magpapadala sa kanila. Noon pa sana sila nagreklamo. Ito mismo yung nakasulat sa rules nila na hindi nila sinunod. Kung pabanjing-banjing sila nila, tila hindi sila nagmamadali. Wala yata sila sa lugar ngayon. Pero kapag sabihin niyo po kasing pabanjing-banjing, sir, yung House, maaari din pong gamitin po sa inyo yon na kayo po ay nagbabanjing-banjing din. For example, sir, Senator Risa Ontiveros was saying that ngayon lang ako nakakita ng bola na dinidribble ng 4 na buwan kahit naman sa basketball may shot clock. These delays are no longer procedural, they are obstructions dressed up as protocols. Pinky, pag-aralan ng mga nagsasabi niyan yung batas. Hindi kami pwede mag-trial kapag ka-recess ang Senado. Kung yan ay ginawa ko, para mong binigyan ng armas at bala yung nasasakdal sa kasong ito si VP Sara, nadagdagan pa yung dahilan para umakyat siya sa Korte Suprema. Bawal, illegal at hindi pwede yan. Sino mang nagsasabing dinedelay ito nung recess, itong nagdaang eleksyon, pakita nga nila yung provision ng batas na nagsasabi na pwede kami mag-trial ng naka-recess ang Kongreso nang hindi pa nako-constitute yung impeachment court dahil pinili ng Kamara na i-file sa amin ang impeachment complaint sa huling araw namin ng pagsesesyon. Meron sila mula nung Disyembre, ulitin ko, Pinky, na gawin ito. Sila yung pumili na i-delay ito at i-file sa huling araw ng sesyon.
Yung kalendaryo namin, Pinky, pinagkasunduan, inagrihan at inaprubahan yan Hulyo pa na nagdaang taon ng 2024. Tapos ngayon, bigla pipiliin nila yung i-file sa huling araw, tapos magmamadali sila. Babalik ko tanong, bakit hindi nila yan final noong Desyembre pa? Bakit hindi nila kinuha yung required na pirma noong Desyembre pa? Bakit hindi nila pinatakbo yung impeachment complaints na final noong December? Baka sakasakaling umabot sa amin na mas maaga yan, mas may panahon kami para galawan ito. Ano mang bagay, Pinky, na minadali? Ano mang bagay na minamadali natin? Madalas hindi maganda yung kinakalabasan. At hindi kami utos-utusan ng Kamara na porkit naisipan nilang i-file yan sa huling araw, sunod-sunuran kaming magkakandara pa na gawin yung gusto nila. December 2, December 4, and if I'm not mistaken, sir, December 19, yung 30 impeachment complaint that was filed sa House, nanatili kay Secretary General Reginald Velasco. Under the rules, Pinky, their own rules state, Section 3, it must be immediately referred to the Speaker. We're not talking forthwith here. We're talking immediately. The section did not follow that. The House did not follow that. The Speaker did not follow that. Tapos medyo wala naman yata sila sa lugar na mag-forthwith sa amin ngayon bigla. So as I was saying, sir, December 2, December 4, and tunod sa sarili nilang rules. Opo. Yes, sorry. December 2, December 4, December 19 ang pagkaalala ko doon sa 3 impeachment complaint. Marami na rin pong pag-uusap dyan. Bakit hindi na ibigay ng Secretary General o naipasa sa Speaker and refer to the rules at dinala po sa Justice Committee ng House para po maumpisahan itong impeachment. There is a fact, of course, February 5 po ito nangyari dahil nakakuha po sila ng 1/3 vote. Be that as it may, sir, no? Kasi nasa rules nga nila yung immediate, kaya malaking katanungan din po yan. But yun pong kasing ginagamit na argument ninyo na meron po silang immediate, ay kayo din po, under the Constitution, ay meron ding forthwith. Forthwith is also immediate. Pareho lang naman po yung salitang yon. Iba lang po yung anyo. That is your definition, Pinky. But as I said, during the Corona impeachment trial, 1.5 months passed after it was received by the Senate and referred by the Senate to the impeachment court. Walang nagreklamo. So, pasok ba sa forthwith yung 1.5 buwan? Noong panahon ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 1.5 months. Mahigit 2 buwan din yung lumipas bago ito dinig dahil nagkataon yun yung recess nila. Opo. Kung mas mahaba yung recess, baka mas mahaba din yung lumipas na panahon. Kay dating Pangulong Estrada, ganun din. So, ulitin ko, kung okay sa kanila noon, bahagi na rin ng Kongreso, yung ilang mga nagrereklamo at nagtatatalak ngayon, bakit wala silang sinabi noon? Okay. Pero naiintindihan ko, dahil nga highly politically charged ito, may mga interes sa magkabilang panig, pabor man o kontra sa impeachment. Pero bakit kami magpapadala sa kanila, one way or the other? Hindi ko gagawin yan, Pinky. Alright. Senate President Cheese, ito pong malaking katanungan sa maaari bang mag-cross... Hindi maliit, malaki talaga. Ha? Hindi maliit yung katanungan, malaki talaga. Mga medium man lang. Malaking katanungan po itong maaari bang tumawid mula sa 19th Congress to the 20th Congress ito pong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsalita po kahapon si Senator Coco, nagsalita din po si Senate Majority Leader Tolentino. Para po sa inyo, sa inyong opinion bilang Senate President, bilang abogado, maaari ho bang tumawid itong impeachment trial from the 19th to 20th Congress, sir? Sinagot ko na yan, Pebrero pa lang, Pinky. Paulit-ulit na tila. Depende kung sino nagtatanong at depende kung anong panig yung napapaboran. Sang-ayon sa President sa Amerika na pinagkopyahan natin ang impeachment rules na pinaliwanag naman ni Senator Tolentino yung kanyang pananaw. Ito'y tumatawid sa susunod na Kongreso. Kung pagbabasihan natin, ayon kay Senator Pimentel naman, na parang korte ito. Hindi naman porkit nagpalit ng judge o nagpalit ng maestrado ay madidismiss lahat ng kaso. Tuloy yung kaso maski nagpalit yung judge at maestrado. Pangatlo, yung SET o Senate Electoral Tribunal ay isang magandang ehemplo. Ang posibleng tumawid at tumatawid talaga sa nagdaang panahon yung mga kaso na pending sa set. Bagaman nagpapalit ng senador, nagpapalit ng maestrado ng Korte Suprema at nagpapalit din ng Kongreso. At panghuli, may prinsipyo sa ating batas. Anumang sinimulan, dapat tapusin.
Hindi pwedeng hindi ituloy kung ano man ang sinimulan dahil hindi yan naaayon sa normal na proseso at normal na kagawian. What happens, sir, if a senator in the 20th Congress questions the jurisdiction of the senators in the 20th Congress to hear and try this impeachment complaint against the Vice President? What happens, sir? We cannot bind the 20th Congress. Similarly, similar to the fact that we cannot pass an irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng batas na nagsasabing hindi yan pwedeng baguhin ng mga susunod na Kongreso. Hindi kami pwede magpasya na automatic ay susundin ang susunod na Kongreso. Malayang pwede magpasya ang mga sumusunod na Kongreso kung ano ang gusto nilang gawin. Having said that, Pinky, I was asked a leading and loaded question. Pwede daw bang pagbotohan ng Senado ang isang bagay na labag sa saligang batas? We operate via a voting mechanism. Okay. Plenary is supreme over the opinion and idea of any single member or officer of the Senate. Kung papanoorin nyo ang Senado, lahat po ng ginagawa namin, may motion na ginagawa. I move that we call the roll. I move that we approve the minutes. I move that we approve on third reading. Ang palaging sinasagot ng presiding officer sa Kamara man o sa Senado, any objection. Hearing none. Is approved. So, lahat ng ginagawa namin, Pinky, pinagbobotohan. Okay. Ngayon, may mga inaaprubahan kaming bill, pinagbotohan, pero sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional yan. So, may mga gagawin kami na baka sabihin ng Korte, hindi tama o naayon sa saligang batas. Pero kung ano man ang desisyon ng plenaryo, yun ang dapat naming sundin. That's why you said plenary is supreme. Yes, that's why I said plenary is supreme. It may be right, it may be wrong. Sometimes I vote against what the majority wants, but under our democratic system, majority rules and majority wins. So the question is unfair in the sense that we will never knowingly do something illegal, but then again there are opposite views with respect to how things are done. Parang si Senator Coco at si Senator Tolentino lang yan. Magkaiba sila ng pananaw kaugnay niyan. Pero ibig ko sabihin, sorry sir, SP Cheese, ang punto ko lang po dito, pagdating po ng 20th Congress, hindi ho ba June 11, presentation of articles of impeachment, convening of the impeachment court, oath-taking, ano po. Tapos that ceases, yung senator judges, wala na yan. At sa 19th Congress, pagdating ng July 1, kailangan manumpa po yung mga bagong senator judges. My question is, prior to that, prior po sa panunumpa ng 20th Congress, somebody, you have a senator who says, I rise on a question of jurisdiction or legality, etc. Does the 20th Congress have the responsibility, jurisdiction to try this impeachment trial after the 19th Congress? So, ang pagmangyari po niyan, ang lalabas po ay boto. So, if they vote and they get a simple majority, 13, na sinabi, we do not have jurisdiction, yung po tanong ko, what happens? Wala pong trial. Is it that plain and simple? Hindi siya matutuloy dahil mga masusunod mayoriya. Ngayon, kung mali yun sa pananaw ng ilan, malaya silang pwede maghain ng kaso sa Korte Suprema. Ngayon, sa kabilang banda, Pinky, tingnan mo rin yung practical side ng hypothetical question na tinatanong mo. Kung mayoriya ng Senado, ibig sabihin 13 out of 24, nagsabing wala kaming jurisdiction, higit yun sa 1/3, ibig sabihin hindi naaabot sa 2/3 yung magko-convict for whatever reason. No jurisdiction, no evidence, kung ano man ang rason. Dahil ang kaso na didismiss yan, base sa kung ano mang rason. Ang kaso na ko-convict ng sino mang nasasakdal, base sa kung ano mang rason din. So, yung mga miyembro ng Senado sa 20th Congress, pwedeng magpasya kaugnay niyan. Hindi namin sila pwedeng itali ang kamay. Okay. Pero, ulitin ko, kung mali yun sa pananaw ng ilan, pwede nalang questionin sa Korte Suprema, at ang Korte Suprema is, under our Constitution, the final arbiter with respect to interpreting what is constitutional and what is not. Siguro ibabalik lang po doon sa tanong na kung meron palang ganitong posibilidad, it's a possibility na hindi po matutuloy ang trial. Bakit ho hindi nilang pinagpilitan ng 19th Congress to hear and try this impeachment case
because there is that possibility that the trial might not even commence because members of the 20th Congress, the senator judges, or the senators rather, before they become judges, might question this. Kung meron ho pala yung posibilidad na hindi matutuloy yung trial, bakit ho hindi na lang kahit papano ipinilit sa 19th Congress gawin at siguro tapusin to by, of course, by the Constitution, which says that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kasi nakasulat po, try and decide. Kailan po may try? Ibato ko yung tanong sa Kongreso. Disyembre pa final yung impeachment complaints. Yung grounds na final dun sa tatlong naunang impeachment complaint, halos pareho dun sa ground, para pinagsama-sama lamang nila dun sa grounds na final sa pang-apat na impeachment complaint. Bakit nila pinili na i-file yan sa kahuli-hulihang araw, hapon pa, 2 oras bago kami mag-adjourn ng araw na yon? Siguro mas maganda sila ng tanongin, hindi ba nila nakita yun? Hindi ba nila pinag-aralan yan? Hindi ba nila naisip o nakita na matatapos yung kanilang kapangyarihan at otoridad pagdating ng June 30 because the House is not a continuing body? The authority of the prosecutors will end on June 30. Kahit na magkumuha sila ng private prosecutor, agent lang yung private prosecutor ng principal lead prosecutors. Hindi po pwede na merong agent kung wala ng principal. So, whether June 3, Pinky, o June 11, we are obliged under our rules to give the Vice President, in this case the defendant, the respondent, 10 days from receipt of the summons to file her answer. Kung June 3 yan, de pinakamaaga niyang pwede masubmit yung kanyang answer ay June 13 kung hindi siya hihingi ng dagdag na panahon sumagot. Kung June 11 yan, June 21 niya, mafafile yung answer pinakamaaga kung hindi siya hihiling na dagdag na panahon. Pagdating ng June 30, unfair, illegal at mali na ipagpatuloy namin yung trial o pre-trial man nang walang abogado sa panig ng prosecutor dahil hindi na sila authorized. Hindi naman pwedeng side lang ni VP Sara ang pinapakinggan namin habang nagpo-proceed yung trial. Mali, hindi tama na ayon sa due process yun. Pero yung tanong mo, Pinky, mas magandang sagutin nga ng Kamara. Bakit sila naghintay ng ganong katagal tapos ngayon biglang magmamadali sila? Hindi namin sila pinakialaman, hindi namin sila pinagsabihan nung inuupuan nila yung impeachment complaint ng 2-3 buwan dahil karapatan nila at jurisdiction nila yon sang-ayon sa impeachment rules ng ating konstitusyon. Ngayon, nasa kamay ng Senado ito. Palagay ko, tama lang naman siguro. Kung hindi namin sila pinakialaman noon, hayaan din nila ang Senado magdesisyon kaugnay sa bagay na ito. Hindi namin ginusto o pinili yung timing nito. Sila ang pumili niyan. Tinanggap lamang namin dahil ministerial ang pagtanggap nito. Pero wala sila sa lugar na idikta naman matapos nila maghintay ng matagal na panahon kung kailan, saan at paano namin gagawin at tatalakayin ito.